Halos lahat ng tubig na pumapasok sa ating mga tahanan dumadaloy rin palabas sa mga kanal at estero. Nagiging wastewater. Kontaminado ng sabon, mantika, langis at kung ano-ano mga dumi. Kaya hindi katakatakang karamihan sa mga ilog sa ating bansa ay marumi at nakasusulasok ang amoy. Mula sa pusod ng Maynila, sa gilid ng Pasig River, posible palang maging inspirasyon ang signature na amoy ng ilog na ito para makabuo ng imbensyong makakatulong sa milyong-milyong Pinoy. So, naramdaman naman natin na yung school natin is beside the Pasig River. So, naamoy natin yung amoy na dapat, hindi natin dapat inaamoy, ayun. So, dahil po doon, hinugot po namin yung research namin. Kapwa estudyante sa Polytechnic University of the Philippines o PUP, sina Christian at JP. Nag-aral sila para maging mga Electronics and Communications Engineer. Ang research na tinutukoy nila, isa sa mga proyekto ng kanilang school organization, ang Electri-Filter. Nakalikala ito ng kuryente gamit ang samot-saring bakterya mula sa maruruming tubig. Actually po, ang laking tulong po ng wastewater kasi kahit saan po talaga merong wastewater. Paglabas natin sa bahay natin, sa mga canals, marami pong available na wastewater. So kung gano'n, ang yaman natin sa wastewater, so pwede natin siyang magamit as a source of electricity by generation of, by the use of our device. Sakto sa kondisyon ng Pilipinas ang imbensyong ito ng mag-iibigang estudyante. Bukod kasi sa natural na napapaligiran tayo ng tubig, paborito rin tayong bisitahin ng mga bagyo at iba pang kalamidad. Pwede natin gamitin yung electric filter for during calamities para may alternative na source yung mga tao in case na yung tubig na contaminate tapos nasira yung mga kuryente ng ilaw. Kayang magpailaw ng electric filter ng maliit na bombilya sa loob ng hanggang 2 hanggang 3 oras. Pangarap ni John Paul at Christian na ang kanilang electric filter tutugon sa ilang krisis ng Pilipinas, maging ng ibang bansa. Sa kasi, ma-observe din natin around the world, there is a water crisis right now and power crisis right now. And according sa UN, masyadong malaki na siyang issue. Kaya kailangan na natin gawan siya ng solusyon na mas ma-utilize kung ano man yung nasasayang nating resources ngayon. Kaya naman ang kanilang imbensyon, award-winning. Dito, sa Pilipinas, pati ang patimpalak sa Europa na nilahukan ng mga inventor sa iba't ibang panig ng mundo, napagtagumpayan rin ng magkaibigan. Natuwa naman kami, kung kahit man hindi namin nakuha yung first place or yung championship, at least natuwa kami na naging third place kami and napasama kami sa 12 bansang nananalo sa buong global, sa buong mundo. Sa ngayon, limitado pa lang ang mga pwedeng gumamit ng electric filter. Wala pa kasing pondo ang mga batang inventor na ito para mapalaganap ang kanilang likha. Hindi lang naman pala sa natural na yaman ng Pilipinas pwedeng lumikha ng enerhiya. Kahit pala sa basura, sa mga bagay na patapon at sakit sa mata ng marami sa atin. Kaya, maging ang batas natin suportado ang gantong mga gawain. Sa Renewable Energy Act of 2008 o RA 9513, hinihikayat ang iba-ibang LGU na gamitin ang basurang panlikha ng enerhiya. Maging ang mga pribadong organisasyong nagbebenta ng kuryente, suportado ang ganitong mga proyekto. Palit man ang ambag ng waste of energy sa kabuuang supply ng kuryente. Sa ngayon, it's not really that significant as yet, no, as of the moment. But of course, we all very well know that as new technology happens, nakita natin that renewable energy is starting to pick up. Kaya nga sabi namin, kami, supportive kami sa RE and we continue to work with all stakeholders. Kung nung una, may pera sa basura dahil pinupulot natin, ang kinukolekta, yung mga recyclable lang, no? Pero ngayon, hindi lang ganun ang pananaw natin. Kung aayusin natin yung paglilikom, pagtatapon ng basura, pwede natin ito gamitin para mag-produce ng kuryente. Problema sa basura,
kuryente, nasasayang na tubig, kaya palang solusyonan ng Pinoy. Nakakataba tuloy ng puso ng malamang may pag-asa pa rin ang mga kababayan nating hanggang ngayon ay nangangapa pa rin pagkagat ng dilim. Nakakawindang lang isipin. 9 years na lang ang itatagal ng Malampaya Reserves. At kung malasin pa, at walang magawa ang mga kinauukulan, paano na? E di, nga. Pero, wala pa tayo sa puntong yon. Andito pa lang tayo ngayon at may pagkakataon na tumanaw ng paraan. May mga nag-isip, may kumilos, may nagbaka sakali at tumaya sa basura. Kung ngayon pa lang, haharapin na natin ang napakalaking hamon, kaya nating iwasan ang malaking aberya. Kaya nating pigilan ang madilim na kinabukasan. Isang maliwanag na gabi, mga kapatid. Lord de Vera po. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.